Kabanata 581. Nang matapos kumain ng almusal si Erisa at ang mga bata, lumingon siya at nakita niya si Benjamin na nakaupo doon. Wala siyang ideya kung ano ang nasa isip nito. Matapos sumulyap sa kanya ng ilang beses, nagtanong siya, pupunta ka ba sa ospital ngayon? Naningkit ang kanyang mga mata nang mamulat siya sa kanyang sentido. Handa na ba kayong lahat na umalis? Tumungo siya. Sa kanyang kamay ay isang nakapak na almusal. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, hindi mo kailangang pumunta kung abala ka. Maaari naming samahan si Madam Mary ng mag-isa. Dahil ilang araw na siyang nasa North Stream, nahulaan niyang marami itong trabahong nakatambak sa opisina. Tara na, tumayo si Benjamin para dalhin sila sa ospital. Sinulyapan siya nito, saka sinenyasan ng mga bata na sumunod. Sila ay sabik na naghihintay na umalis. Kaya naman, dumiretso sa ospital ang buong pamilya. Bumaba sila sa kanilang sasakyan sa harap ng inpatient building. At sa parehong oras, tinutulungan ni Regan si Finley na lumabas ng kotse sa harap ng pasukan ng gusali ng outpatient. Napasulyap si Regan sa figure ni Erisa, at nanlaki ang mga mata nito. Ma'am, hintayin mo ako dito. Kailangan kong pumunta sa isang lugar saglit. Kumunat ang noo ni Finley, at nag-aalalang nagtanong, saan ka pupunta? Parang nakita ko na si Isa. Patuloy na nakatingin si Regan sa kung saan sa tingin niya ay nakita niya si Erisa. Gayunpaman, hindi na niya ito nakita doon at desperado siyang puntahan at tingnan. Ha! Nandito ang maliit na asong iyon. Saan? Huminto si Finley sa pagrereklamo tungkol sa kanyang mga kirot at nagsimulang tumingin sa paligid. Ma, hintayin mo ako sa loob. Titingnan ko kung siya iyon. Kasabay noon ay agad na tumakbo si Regan. Ngunit nang makarating siya sa inpatient building, walang bakas ng Erisa. Napatingin siya sa elevator. Nang makitang huminto ito sa isa sa mga palapag, nagmadali siyang umakyat. Ngunit nang makarating siya sa sahig at nabigong mahanap si Erisa matapos niyang umikot minsan sa lugar, natarante siya. Dahil medyo malayo siya, nagsimula siyang hindi sigurado sa kanyang nakita. Nagkamali kaya ako? May ilang anak pa nga ang babaeng iyon. Sinulyapan niya ang bawat ward. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga bodyguard nang makalapit siya sa ward ni Mary. Sino ka? Tanong ng isa sa mga bodyguard sa mahinang boses. Ngumiti si Regan at sumagot, may hinahanap ako. Laming-galinga siya sa paligid bago tumalikod, iniisip na walang paraan na naroon si Erisa. Matapos hanapin ang iba pang mga ward ngunit walang resulta, umalis siya ng may pag-aatubili. Nang makalakad na siya ng medyo malayo, nagpalitan ng tingin ng mga bodyguard. Kailangan nating iulat ito kay Mr. Graham. Umalis ang isa sa kanila para magsumbong kaagad kay Benjamin. Mr. Graham, nandito lang si Regan York na naghahanap ng isang tao. Malamang hinahanap niya si Miss York. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, nagtataka kung bakit biglang sumulpot doon si Regan. Nandito pa rin ba siya? Umalis na siya, sagot ng bodyguard. Sundan mo siya. Oo, sir. Nang bumalik si Regan sa gusali ng outpatient, nagmamadaling nagtanong si Finley, iyon ba ang maliit na asong babae? Hindi ko siya mahanap. Baka nagkamali ako, hindi siguradong sagot ni Regan na nakakunot ang noo. Kung makikita mo siya, siguraduhing turuan siya ng leksyon. Galit na dumura si Finley. Ang paggalaw ay humihila sa mga kalamnan sa kanyang mukha, at ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Nabalot ng pag-aalala si Regan nang makita niya ang ekspresyon ng mukha nito at mabilis na sinabing panatag ang loob, tumahimik ka, Nay. Mag-iisip ako ng paraan para mahanap siya at humingi ng tawad sa kanya. Halika na, tara na at iparehistro na kita. Siya ay isang walang pusong babae. Kapag nahanap na namin siya, papaluhudan ko siya ng ilang araw. Nakarinig ka na ba ng isang apo na nanakit sa kanyang nakatatanda? Siya ay walang puso gaya ng kanyang ina at palaging napakasama sa akin. Bulong ni Finley, sinisiraan si Erisa. Patuloy siyang pinatahimik ni Regan habang inaakay siya upang magparehistro. Samantala, narinig ng dalawang bodyguard na nakasunod sa kanila ang bawat salita. Ang 2 taong ito ba ay tunay na ama at lola ni Miss York? Ang mga pangungusap na kanilang narinig ay napakasama kaya't hindi nila matiis na marinig ang isa pang salita nito. Nakakalungkot para kay Miss York na magkaroon ng mga kamag-anak na tulad nito. Kung hindi nila siya ibinenta, hindi siya mahuhulog sa bitag ni Dana. Tama ka. Gayunpaman, maswerte na nakilala niya si Mr. Graham. Masyado na siyang nag-aalaga sa kanya ngayon. Sa tingin mo ba nahulog si Mr. Graham kay Miss York? Walang anino ng pagdududa.
Dahil sa pagkabagot, nagsimulang magtsismisan ang dalawang bodyguard sa pananahimik na boses upang magpalipas ng oras. Sa ward ni Mary, hindi napapansin ni Erisa ang lahat ng nangyari. Dinala niya si Mary upang kumuha ng ilang mga pagsubok pagkatapos pakainin ng huling almusal, at ang mga bodyguard ay nanatiling malapit sa kanila sa buong oras. Kabanata 582. Hindi maintindihan ni Erisa. Kahit hinayaan niya silang manatili sa ward, hindi pa rin sila natinag. Nang matapos ang pagsusuri ni Mary, itinulak siya ni Erisa sa likod. Sigaw ni Regan ng makarinig ng pamilyar na boses pagkalabas ng restroom. Tila may narinig si Erisa na sumisigaw ng kanyang pangalan, ngunit nang makita niyang walang tao sa labas ng elevator, umakyat siya. Nang ibabalik niya si Mary sa ward, dumaan si Benjamin. Sinulyapan siya nito ng ilang beses na tahimik. Hindi siya nakaimik. Sinubukan ni Regan na tumingin sa paligid, ngunit dahil hindi niya ito mahanap, nagpasya siyang bumalik. Ipapahatid na kita sa kinaroroonan ni Tio, Nay. Okay, tahimik na inilapat ni Finley ang gamot. Ang mga sugat ay namamaga at masakit pa rin. Pumunta ka sa police station at tanungin mo sila kung bakit hindi pa nila nahahanap ang salarin, Regan. Gagawin ko. Pinauwi muna ni Regan ang kanyang ina bago pumunta sa police station. Akmang aalis na siya ay nakasalubong niya si Kenneth. Nang makita niya ang nasugatan na kamay ni Kenneth, nagtanong siya, anong nangyari sa kamay mo, Ken? Sinaman ng tingin ni Kenneth si Regan. Salamat sa anak mo. May tinawag siya para saksakin ang kamay ko. Kung hindi ko na magagamit ang aking kamay, sisiguraduhin kong aalagaan ako ng iyong pamilya hanggang sa araw na ako ay mamatay. Nagbago ang ekspresyon ni Regan. Ito ang unang pagkakataon na binyantaan siya ng mas bata sa kanya. Nagulat siya na si Kenneth ay may lakas ng loob na baliwalain siya, isinasaalang-alang na siya ang dahilan kung bakit nabubuhay si Kenneth sa kanyang walang pakialam na buhay. Ganito ka ba makipag-usap sa iyong tiyuhin, Ken? Pinagalitan siya ni Adrian Durden, kuya ni Finley nang marinig niya iyon. Sobrang nasaktan ng anak niya ang kamay ko kaya may mga butas ito. Bakit ko pa siya kakausapin sa magalang na paraan? Hindi naman sasakit ang kamay ko kung hindi nagpakita ang anak niya. Angal ni Kenneth, saan mo siya nakita? Dumilim ang mukha ni Regan. Ilang beses na niyang narinig na sinaktan ni Erisa ang isang tao, at kadalasan ay mula sa kanila. Nakaramdam siya ng sobrang inis at hiya. Kumakain ako ng hapunan sa Food Street kagabi. Nang batiin ko siya, nasaksak ako. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, lumabas sina Finley at Morgan. Nang makita nila ang sugatang kamay ni Kenneth, sumakit ang puso nila. Sino ang malupit para saktan ang kamay ni Ken? Babayaran natin ang taong iyon. Bulalas ni Finley. Lumapit si Kenneth kay Finley. Kailangan mong humanap ng hustisya para sa akin, Lola. Nabugbog ako ni Erisa. Ano? Ang asong iyon ang nanakit sa iyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Finley. Babalatan ko ng buhay ang asong iyon. Oo, siya yon. Technically, hindi siya ang nakabangga sa akin. Yung lalaking katabi niya. Nakita niya lang akong binugbog niya. Hindi naman papayag si Finley, dahil pinagalitan siya ni Erisa habang si Kenneth naman ay nabugbog ng blue at black. Tara na at isumbong natin ito sa pulis. Nawala sa kontrol ang asong iyon. Hindi ko dapat siya hinayaang ipanganak noon. Ngayon, binubuli niya ang bawat miyembro ng pamilya namin. Dapat pinatay ko na lang siya noong bata pa siya. Hindi magandang ideya na iwan ang babaeng iyon na buhay at hayaan siyang maglakad sa ating lahat. Bulalas ni Finley, huwag kang masyadong magalit, Lola. Hindi naman ganoon kalubha ang mga sugat ko. Magpapagaling sila sa loob lamang ng ilang araw. Bakit namamagarin ang mukha mo? Kunwaring nagmamalasakit na tanong ni Kenneth. Nataman din ako sa kanya. Kahapon, nang mamili ako para bumili ng damit para sa lolo mo kasama ang aking nakababatang kapatid na babae, nakasalubong ko siya. May inutusan lang siyang bugbugin ako. Ang taong nakabangga sa iyo ay isang matangkad at malakas na tao. Tama na yan. Ako rin. Ay, pareho silang nagmumura kay Erisa. Sa di malamang dahilan, kahit na walang naramdaman si Regan nang tawagin ang kanyang anak na babae noon, nagsimula itong sumakit ang kanyang mga tainga sa sandaling iyon. Anong sinabi mo sa kanya that time? Tanong niya. Napatigil si Kenneth at napamura ng malakas. Nung binati ko siya, binugbog lang ako. Ano, sa tingin mo ba pinapahid ko ang pangalan niya? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Erisa? Kabanata 583. Regan, mabait na bata si Ken. Pastahan ako na maliit lang ang asong iyon.
Marahil ay natatandaan niya na inagaw ni Ken ang kanyang pagkain noong maliit pa sila at nagpas siyang maghiganti sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Kung naglakas loob siyang saktan ako, ano pa ang hindi niya gagawin? Saway ni Finley, tama na yan, kabalbala ng asong iyon. Kahapon, noong nasa mall kami, kinuha niya ang mga damit sa kamay ko at nakuha pa niya ang isang taong bumugbog sa amin. Dagdag ni Morgan, pupunta ako sa police station. Tinitigan sila ni Regan bago umalis. Hindi ito nag-abala sa kanya nang magpakita siya ng paghamak sa kanyang anak at pag-alitan ito. Gayunpaman, kapag ang kanyang mga kamag-anak ay gumagawa ng mga panunumbat, siya ay sumama pa rin. Kaya naman, nagpa siyang umalis at hindi na niya hinayaan ang sarili na maabala pa ng mga ito. Sa kanyang pagpunta sa istasyon ng pulisya, inisip niya saglit ang sitwasyon bago nagpas siyang mag-camp out sa ospital. Nagkaroon siya ng gut feeling na ang figure na nakita niya ay si Erisa at nandoon pa rin ito. Umalis na si Regan at ang kanyang ina, Mr. Graham. Dinala niya siya sa ospital para gamutin ang sugat niya. Pumasok si Ethan sa pansamantalang opisina at nagpaalam. Sabihin sa ospital na ilagay ang pangalan ng maldito na matandang iyon sa blacklist. Utos ni Benjamin. Nagulat si Ethan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagmura si Benjamin sa isang tao. Roger, gayon din. Inangat ni Benjamin ang ulo at malamig na tinitigan siya. Sabihin sa ospital sa Delmore na huwag siyang tanggapin bilang isang pasyente. Tumango si Ethan at umalis na para ayusin. Kailangan lang niyang masaktan si Mr. Graham. Noong tanghali, gustong ilabas ni Benjamin si Erisa at ang mga bata para mananghalian. Napagdesisyonan ni Erisa na sa cafeteria na lang kumain ng tanghalian dahil mainit sa labas. Nang makita niya itong nitpikang, napahadjejek siya. Kung hindi mo gusto, bumalik ka na lang sa hotel at doon ka kumain. Hindi mo kailangang manatili sa amin. Nagawa niyang kumbansihin siya. Hindi pa rin mailipat si Mary, kahit hanggang bukas. Halos sipon si Mary kagabi. Huwag kang magsalita kapag kumakain ka. Bulalas ni Benjamin. Hindi siya masanay sa pagkain ng hospital food dahil nakakadiri ang lasa nito sa kanya. Humalaklak si Erisa habang pinagmamasdan siyang lumunok ng pagkain na tila lumulunok ng mapait na tableta. Nilinggan niya ang kanyang mga anak at nakita niya silang kumakain ng walang reklamo. Ganyan dapat ang pagkain ng mga tao. Alam mo, nahihirapan ang mga tao na maghanap ng makakain sa mahihirap na lugar. Itigil ang pagrereklamo tungkol sa lasa kapag mapalad ka na may makakain ka. Pang-aaliw niya, oo naman, ang pagkain ay simple, at ang lasa ay hindi kasing ganda ng pagkaing matatagpuan sa hotel, ngunit ito ay malusog. Tinitigan siya ni Benjamin at ang mga bata bago kumain ng kaunti. Napasulyap si Tim kay Benjamin nang makita niyang huminto sa pagkain si Benjamin, kahit may natira pang pagkain sa plato. Tinanong niya sa mahinang boses, hindi ka nakakain, Mr. Graham. Tumango si Benjamin, busog na ako. Kinagat ni Tim ang kanyang labi at nagtanong, maaari ko bang kainin ito, Mr. Graham? Napailing ang lalaki habang nakatitig sa inaabangan na tingin ng anak. Parang pinipiga ng kung sino ang puso niya. Nahihirapan siyang huminga. Nahihiya siyang tinitigan ng bata bago muling bumaling sa pagkain sa plato. Ito ay malinaw na nakita ni Tim na ito ay aksaya. Gamaan ang pakiramdam ni Erisa at kasabay nito ang kirot sa puso nang makita ang kilos ng anak. Wala kang pakialam na kainin ang natirang pagkain ni Daddy. Masiglang tanong niya. Umiling si Tim. Wala akong pakialam. Kumain ka na, sweetheart. Inilagay ni Erisa ang lahat ng pagkain sa plato. Ni Benjamin sa kanyang anak. Huwag mag-aksaya ng anumang pagkain. Ma'am. Tumango si Tim bilang pagsang-ayon. Good boy. Ngumiti siya ng buong pagmamahal. Nahihiyang ibinaba ni Tim ang kanyang ulo at kumain. Siya ay medyo masaya na makakain ng extra. Hindi naman talaga nakakahiya na kainin niya ang mga natira ni Benjamin. Pakiramdam ni Benjamin ay na-lecture siya ng kanyang anak. Kabanata 584. Masamang impluwensya. Komento ni Zachary. Napaawang ang gilid ng bibig ni Benjamin. Masamang mag-aksaya ng pagkain. Sambit ni Gavin. Tinitigan ni na Oliver at Jasper ng masama ang kanilang ama. Maging si Jessie ay naglabas ng emph. Pinunasan ni Benjamin ang kanyang ilong. Hindi ganoon kaganda ang gana ko ngayon. Walang naniwala sa kanya. Walang imik si Erisa sa pagkain. Si Kingsley at ang iba ay kumakain sa mesa sa tabi ni Benjamin, kaya nagbiro sila tungkol sa kanya. Kailangan mong alisin ang pagiging maislan mo, Benjamin. Kung hindi, ang iyong mga anak ay lalaki na tulad mo.
Ayaw mo niyan kasi masama ang mag-aksaya ng pagkain. Shut it. Inilibot ni Benjamin ang kanyang mga mata. Tinakpan ni Kingsley ang kanyang bibig. Sina Sean, Bradley, at Ethan ay nagpalitan ng tingin at pinipigilan ang kanilang tawa. Hindi sila pinansin ni Erisa at, nang makitang malapit nang matapos ang kanyang mga anak sa pagkain, nagtanong, busog na ba kayong lahat, sweethearts? Tumango ang mga bata. Pinunasan ni Jessie ang sauce sa gilid ng lobby niya. Mabubusog ako kapag natapos ko, Mommy. Tumango si Jasper. Ako rin. Itinalak ni Oliver ang kanyang salamin sa itaas dahil umaambon. Hindi na ako kumakain. Sinabi ni Zachary, sapat na ito para sa akin, Mommy. Gavin uttered, busog na rin ako. Nilunok ni Tim ang kanyang pagkain bago sinabing, hindi pa ako tapos kumain, Miss York. Ayos lang. Maglaan ka ng oras. Magiliw na tinapik ni Erisa ang kanyang ulo. Nang makita kung paano matatapos ang lahat, pinabilis niya ang pagkain at mabilis nang umunguya. Itinaas ni Erisa ang kanyang baba gamit ang kanyang mga braso at tinitigan ang mga bata na may malawak na ngiti. Nang maramdaman niya ang nagbabagang tingin sa kanya, lumingon siya at sinalubong niya ang madilim na mga mata ni Benjamin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, kumislap ang kanyang mga mata, at lumayo ang kanyang paningin. Ganon pa man, ramdam niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Kaya naman, muli siyang tumalikod para tingnan siya. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Ngumiti si Benjamin at pinunasan ang buto ng pakwan sa kanyang noo. Agad na namula ang mukha niya sa kahihiyan. Paano napunta sa noo ko ang buto ng pakwan na iyon? Sobrang nakakahiya ito. Tingnan mo kung paano ka kumakain. Dapat kang maging mas maingat. Pang-aasar niya. Tumango si Erisa at sinamon siya ng tingin. Isang buto lang yan. Ngumisi siya. Medyo namumula ang pisngi niya. Nagpipigil ng tawa ang mga bata nang makita iyon. Awkward niyang ibinaba ang ulo. Inumin mo ang iyong sopas. Ngumiti ang mga bata at uminom ng kanilang mga sopas. Mommy, ang sabaw na ito ay parang tubig. Reklamo ni Jasper. Dapat natutuwa kang nakainom ka. Stop nitpicking, patawa niyang sagot. Napatingin sa kanya si Benjamin. Tama siya. Ang sabaw na ito ay parang tubig. Hindi nakaimik si Erisa. Nang matapos ang pagkain ay bumalik na sila sa ward. Natapos na ang pagkain ni Mary sa tulong ng mga nurse. Sinamahan siya ng mga ito saglit bago siya nakatulog. Pagkatapos ay dinala ni Erisa ang mga bata sa lounge para matulog sila. Miss York, sigaw ni Ethan. Sinenyasan siya nito na mabilis na lumabas ng kwarto at bahagyang isinara ang pinto. Anong mali? Tumingin ito sa kanya, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Dapat kang pumunta kay Mr. Graham. Ayaw niyang kainin ang gamot niya. Natigilan siya. Anong gamot ang kinakain niya? Bamantong hininga si Ethan at sumagot, kumikilos na naman ang tiyan niya. Nagsalubong ang kilay ni Erisa at tuluyang isinara ang pinto. Malamang dahil hindi niya natapos ang kanyang tanghalian. 5 subo lang ang kinain ni Benjamin bago niya ibinigay ang natitira kay Tim. Nagtungo siya sa pansamantalang opisina nito. Bumili ka ng pagkain para sa kanya. Isang bagay na, malambot, okay. Masayang umalis si Ethan para bumili ng pagkain para sa kanyang amo. Pagdating niya sa opisina ni Benjamin, nakita niya itong nagbabasa ng mga dokumento habang nakapatong ang kamay nito sa tiyan niya. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang kanyang mga dokumento. Kabanata 585. Matalim na sulyap ang ibinato ni Benjamin, ngunit agad na lamambat ang tingin sa kanyang mga mata nang mapagtantong si Erisa iyon. Bakit ka nandito sa halip na matulog? Sambit niya habang sinusubukang bawiin ang dokumento. Gayunpaman, iniwasan siya ni Erisa. Sinabi sa akin ni Mr. Frank na ayaw mong uminom ng iyong gamot. Namuo ang pagsimangot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang dal-dal. Nang makita ang tensyonado niyang ekspresyon at ang kanyang noo ay puno ng pawis, hindi nakipagtalo si Erisa sa kanya. May gamot ka ba dito? Dahil walang tugon mula sa lalaki, nagsimula siyang maghalungkat. Nang makita niya ang laman sa basurahan, yumuko siya para kunin ito at tinitigan siya, walang imik. Para sa kanya, ang lalaking nasa harapan niya ay tila mas mahirap pasayahin kaysa sa isang bata. Paanong hindi ka makakainom ng gamot mo? Shikod. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng isang baso ng maligamgam na tubig, kumuha ng ilang table tas, at ipinasa ito sa kanya. Bilasan mo at uminom ng gamot. Pinapanto ko na si Ethan para kumuha ng makakain mo. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, sinubukan ni Benjamin na pigilan ang hindi mabata na pakiramdam.
Nang mapansin ni Erisa ang mas maraming butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, lalo lang nag-alala si Erisa. Ayos ka lang ba? Dali-dali niyang binigay sa kanya ang ilang tissue para panasan ang pawis nito sabay abot ng kamay nito para himes-himes ang likod nito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Benjamin. Uminom ka muna ng gamot mo. Inabot niya sa kanya ang baso ng tubig at iniabot sa kanya ang mga table task. Nag-iinarte ka na naman kasi na-skip mo na naman ang pagkain mo. Eto, kainin mo yung gamot mo. Kung hindi, babalik muli ang sakit. Ang kanyang malambot at matiig ang boses ay katulad ng kung paano niya hikayatin ang mga bata na uminom ng kanilang gamot. At dahil doon, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Benjamin nang kinuha niya ang mga table task mula sa kanya at kinain ito. Pagkatapos, inilagay niya ang baso ng maligamgam na tubig malapit sa kanyang bibig, at ang lalaki ay humigop ng ilang lagok. Uminom ka pa. Kinuha ng lalaki ang baso kay Erisa at nilagok ang tubig. Matulog ka na para magpahinga. Medyo matagal bago bumalik si Ethan. Itinabi niya ang baso at nag-aalalang tumingin sa kanya. Nakasandal sa kanyang upuan, sumagot si Benjamin, may meeting ako mamaya. Medyo naging agresibo ang tono ni Erisa habang tinitigan siya ng masama. Mas mahalaga ba ang iyong kalusugan kaysa sa iyong trabaho? Wala siyang choice kundi ang humiga sa couch pagkatapos nitong sawayin. Tulungan mo akong imasahe ang ulo ko. Nang mapansin kung gaano siya pagod, tuluyang lumapit sa kanya si Erisa at yumuko ng kaunti upang kuskusin ang kanyang mga templo. Benjamin, huwag kang masyadong mapili sa iyong pagkain sa hinaharap. Kumain ka kapag may makakain ka. Mayroon kang gastritis, hindi mo kayang magutom, kung hindi, madali itong kumilos. Tama na. Mahina at walang lakas ang tunog ng lalaki nang pigilan siya nito. Mabuti, tumigil sa pagsasalita si Erisa at sa halip ay itinoon ng atensyon sa paghimas ng kanyang mga templa. Makalipas ang halos 20 minuto, nakatulog na si Benjamin nang bumalik si Ethan. Miss York, dapat ko bang gisingin si Mr. Graham para kumain? Ibinaba ni Ethan ang binili niyang pagkain habang mahinang tanong kay Erisa. Nilinggan niya ang lalaki, na nakakunot pa rin ang mga kilay sa kabila ng tulog. Hayaan mo siyang matulog ng ilang sandali pa. Inilipat ni Ethan ang tingin kay Benjamin. Bihira si Mr. Graham na umidlip sa hapon. Sa katunayan, mula nang magtrabaho siya kasama si Benjamin, ang huli ay mas matutulog lamang kapag siya ay may sakit. Bukod doon, ilang oras lang ang pahinga niya para matulog. Araw-araw. Kung minsan, ang lalaki ay hindi natutulog sa loob ng ilang araw, at sa gayon ay walang alinlangan na isang luho para sa kanya ang pag-idlip sa hapon. Pero humanga nga siya kung paano pa rin nagagawa ni Benjamin na manatiling napakasigla kahit walang tulog. Ang tanging downside ng kakulangan ng tulog para sa lalaki ay ang kanyang init ng ulo ay magiging lubhang masama. Napatingin si Erisa kay Ethan. Magpahinga ka na rin. Mananatili ako sa tabi niya. Si Ethan, gayunpaman, ay medyo nag-alinlangan. May meeting mamaya 1:30. Importante ba ito? Tanong ni Erisa. Naisip niyang ibalik ang pagpupulong sa ibang pagkakataon dahil bihirang makita si Benjamin na mahimbing na natutulog. Maaari tayong maghintay hanggang magising si Mr. Graham bago simulan ang pulong. Ipaalam ko muna sa iba. Tumango si Erisa. Dahil doon, lumabas si Ethan at isinara ang pinto sa likuran niya. Nakaupo sa isang tabi, hindi maiwasan ni Erisa na titigan si Benjamin. Ang kay-abangan at sigla ng lalaki ay hamina habang natutulog. Kumpara noong siya, gising, nagpalabas siya ng hangin ng kahinahunan at init. Ang kanyang mabalahibong tuwid na kilay, mata NGOs na ilong, at mislan at pait na bahagi ng mukha ay napaka-perpekto na tila ito ang pinakawalang kapintasan na gawa ng Diyos. Mukha siyang gwapo at flawless sa bawat anggulo. Ang ganda niya talaga. Bago pa malaman ni Erisa, nabighani na siya sa nakikita niya. Kabanata 586. Biglang nakita ni Erisa ang malalalim na mata ni Benjamin na diretsyong nakatingin sa kanya. Saka lang siya bumalik sa katinoan. Namuho ang kahihiyan sa loob niya nang maramdaman niyang parang nahuli siya sa ginawa niya, at agad na namula ang mukha niya sa sobrang init. Mabilis niyang iniwas ang tingin niya sa kisame, sa kanya inilipat ang tingin sa paligid niya bago muling ibinalik ang tingin sa lalaki. Gayunpaman, nakatitig pa rin sa kanya ang malalim nitong mga mata. I wonder kung gaano siya katagal gising. Hindi man lang siya mukhang bagong gising. Hindi ako makapaniwalang kinikilig ako sa kanya ngayon. At nahuli pa ako sa kanya. Sa mga kaisipang iyon sa isip, si Erisa ay nasa bingit ng pagpunta sa ballistic.
Mukha ba akong maganda? May bahid ng kasiyahan at kasiyahan sa kanyang malalim na boses. Labis na kagalakan ang bumalat sa loob ni Benjamin nang makita niya ang obsessed at love-struck na hitsura ni Erisa. Umiwas siya noong una, pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang mga mata na puno ng amused at mabilis na inilipat ang kanyang tingin upang tumingin muli sa ibang lugar. Hindi masyadong masama, hindi rin siya nag-deny. Siyempre, maganda siya, kaya pala ang gaganda ng mga sweethearts ko. Kailangang aminin ni Erisa na ang lalaki, talaga, ay may magagandang gene. Ang saya na kumikinang sa mga mata ni Benjamin ay naging mas malinaw. Inabot niya ang kanyang braso, pinulupot niya ito sa kanyang baywang at hinayla siya sa kanyang yakap. Oh, natigilan si Erisa, kinatok ang kanyang baba sa mga butones ng kanyang shirt na nag-iwan sa kanya ng matinding sakit na halos nagpaluha sa kanya. Laking gulat ni Benjamin nang makitang sinasaktan siya. Bahagyan niyang kinurot ang baba niya at nakakunot ang noo niyang tinanong, masakit ba? Ano sa tingin mo? May bahid ng inis ang malambing na boses ni Erisa. Isang hindi maarak na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin bago niya ibinaba ang kanyang ulo at hinaypan ang kanyang baba. Dahil sa lapit sa lalaki, nanigas ang katawan ni Erisa, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Alam ba niya kung gaano siya kalapit sa akin? Mapapahalik niya ako kapag itinaas niya ang ulo niya. Masakit pa ba? Tinitigan siya nito ng nakakapasong tingin. Kinusat ni Erisa ang kanyang mga mata, at tuluyang nablangko ang kanyang isip. Baka sa kanyang mga mata ang kasiyahan, at walang pag-aalinlangan, nag-iwan siya ng halik sa lobby nito. Napakagaan nitong halik, ngunit parang isang toneladang bigat sa kanyang dibdib, na pumukaw sa mga alon sa kanyang puso. Marahang hinimas ni Benjamin ang kanyang baba. Bakit hindi mo ako gin-icing? Nabawi niya ang kanyang matikas na kilos habang tinitigan siya ng may pagtatanong. Hindi mo rin ako hiniling nagisingin ka. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Tingnan mo ang matalas na dila mo. Pinayuhan siya ni Benjamin, ngunit ang tono nito ay may bakas ng pagmamahal na kahit siya ay hindi niya namalayan. Nakapagtataka, nang madetect ito, nagsimulang tumibok ng husto ang puso ni Erisa. Hayaan mo akong bumungon. Huwag kang masyadong sandalan sa akin. Nagnakaw siya ng tingin sa lalaki. Niyakap siya ni Benjamin ng mahigpit, ipinatong ang baba sa balikat niya, at huminga ng malalim. Ang bango mula sa katawan ni Erisa ay umaalingaw sa kanyang butas ng ilong, dahilan upang tumubo sa loob niya ang kasakiman at pananabik. Sandali lang, sinandal ng lalaki ang sarili sa kanyang leeg. Hindi makayanan ng kilati, si Erisa ay naging matingkad na pula habang siya. Umiwas ng tingin para maiwasan ang aksyon ng lalaki. Siyempre, si Benjamin ay hindi lumampas sa mas matalik na pag-uugali. Ang kailangan lang niya para masiyahan ang sarili ay ang yakapin siya ng mahigpit. Kailangan mong kumain ngayon. Wala ka bang meeting mamaya? Mahina niyang paalala. Walang nagmamadali. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Benjamin sa hindi maipaliwanag na kasiyahan. Sigurado akong ipinagpaliban na ni Ethan ang pagpupulong. Natigilan si Erisa. But still, kailangan mong kumain. Kung laktawan mo ang iyong mga pagkain, ang iyong gastritis ay gagana muli. Kahit na siya ay nangungulila, hindi iyon nakita ni Benjamin na nakakairita. Sa kaibahan, natutuwa siyang pakinggan ang malambot at nakapapawing pagod nitong boses na puno ng pag-aalala. Miss York, Mr. Graham. Nang pumasok si Ethan at nakita silang magkayakap, dali-dali siyang lumabas. Oh gosh, oh no, papatayin ba ako ni Mr. Graham? Si Ethan ay nagmura sa sarili dahil sa kanyang kawalang ingat at kakulaitan. Naisip niya na dapat ay kumatok siya sa pinto bago pumasok. Ano ito? Nagkataon namang nakahakbang si Kingsley. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha ni Ethan, casual niyang tanong habang papasok na sana siya sa kwarto ni Benjamin. Nagmamadaling ipinatong ni Ethan ang kanyang braso sa mga balikat ni Kingsley at iginiya siya palayo. Mr. Watts, balik tayo saglit. Hindi sigurado kung ano ang sitwasyon, ibinato ni Kingsley si Ethan sa isang gilid na sulyap. Galit na naman si Mr. Graham. Imposible iyon. Ang huli ay tila hindi sigurado. Ang paghahayag ay pumukaw sa pagkamausisa ni Kingsley. Nagalit talaga siya. Ano nga ba ang nangyari? Siguro kailangan kong pumunta at tingnan. Kabanata 587. Nang makitang magdudulot pa ng gulo si Kingsley, napaawang ang lobby ni Ethan. Mr. Watts, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, ngunit si Miss York ay nasa loob din. Agad na huminto si Kingsley sa kanyang mga landas, tila handa na para sa higit pang chismis.
Nasa loob si Erisa. Tumango si Ethan. Bilang tugon, nagtiptoed si Kingsley upang buksan ng bahagya ang pinto at palihim na sumilip sa loob, nakasalubong lamang ang matinding titig ni Benjamin. Dahil sa gulat ay dali-dali niyang isinara ang pinto. Samantala, pabalik sa silid, si Erisa ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan na halos gusto niyang ibaon ang kanyang ulo. Mabilis siyang lumipat sa bakanting lugar habang palihim na tinitigan si Benjamin. Nang mapansin niyang nakatingin siya sa direksyon niya, umiwas siya ng tingin. Natuwa at napatawa ang lalaki nang makita kung gaano kaganda ang hitsura nito sa namumula nitong mukha. Naguguluhan, binigyan siya ni Erisa ng isang nakamamatay na titig habang siya ay sumimangot, anong nakakatawa. Pagkatapos palihim na sumulyap sa kanya, hindi na siya nagtagal at bumangon na para magpahangin. Dahil sa magandang katawan ng lalaki, ang puso ni Erisa ay tumibok ng malakas. Maya-maya, binuksan niya ang lunchbox, sumandok ng sinigang na oatmeal sa isang maliit na mangkok, at iniwan ito sa tabi upang lumamig. Pagkatapos ay lumakad siya at sumigaw, "Benjamin! Aalis ako para bisitahin si Mary ngayon." Walang tugon mula sa loob. Nakailang hakbang na siya pasulong, ngunit sa pag-aalalang muling kumilos ang gastritis nito, tumalikod siya at naglakad pabalik. "Benjamin!" Dahil wala siyang narinig na ingay sa loob, kumatok siya sa pinto. "Ayos ka lang ba, manam?" Sa puntong ito, napangol si Benjamin sa sakit. Ang nagtatakang si Erisa ay nagmamadaling itinulak ang pinto at pumasok. Habang ang isang braso ay nasa palanggana na nakasuporta sa kanyang sarili, si Benjamin ay nakahawak sa kanyang tiyan. Lumalim ang lukot sa pagitan ng kanyang mga kilay, at bahagyang bumaba ang kanyang ulo habang tinitiis niya ang sakit at discomfort. "Benjamin!" Dahil sa gulat ay tumakbo si Erisa at niyakap siya. "Ayos ka lang ba?" Medyo hinihingal ang lalaki. "Lumabas ka muna." Tinulungan siya nitong makalabas at hinihiga sa sofa. Higa at subukang magpahinga ng kaunti. Matapos siyang tulungang mahiga, minasahin niya ang kanyang mga templo. Maya-maya, nagsalin siya ng isang basong tubig at pinakain sa kanya. "Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Napatingin sa kanya si Erisa na may pag-aalala. Gamit ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, itinulak niya ang kanyang sarili at sumandal sa sopa, medyo namumutla at may sakit. Kumuha siya ng tisyo para panasan ang malamig na pawis na dumadaloy sa mukha niya. Sa pagmamasid kung paano siya nanatiling maamo habang ginagawa ang lahat, ang nakakunot na mga kilay ng lalaki ay dahan-daang lumuwag sa kanilang orihinal na kinalalagyan. "Kumain ka ng sinigang na oatmeal." Umupo si Erisa sa isang tabi, kinuha ang mangkok, at hinawakan ito sa kanyang mga palad upang suriin ang temperatura nito. Pagkatapos ay hinalo niya ang mangkok at hinaypan ito para lumamig. Gusto niyang ipasa ito kay Benjamin para pakainin nito ang sarili. Gayunpaman, sumuko siya sa paningin ng mahina nitong tingin at kalaunan ay sumandok ng isang kutsara at inilapit iyon sa kanyang bibig. Ibinuka ni Benjamin ang kanyang bibig para kainin iyon kahit medyo nakasimangot siya. "Wala na bang iba?" Sinaman siya ng tingin ni Erisa. "No wonder may gastritis ka. Isa kang mapiling tao." Natahimik si Benjamin bilang tugon. "Kumikilos ang iyong kabag, kaya hindi ka makakain ngayon ng solid foods. Kumain ka muna ng sinigang na oatmeal." Lumipat si Erisa sa pang-aakit sa lalaki. Hindi na niya nakayanang sagutan pa siya dahil mukhang may sakit pa siya. "At least mas masarap ito kaysa sa nakukuha mo sa mga ospital, tama ba?" Bahagyang tumango si Benjamin. "Medyo mas masarap ang lasa nito. Hindi pa ba sapat iyon? Gabi na at magmadali at kumain. Kung hindi, sasakit na naman ang tiyan mo." Ipinagpatuloy ni Erisa ang pagpapakain sa kanya habang inaalo siya. Si Benjamin ay nagtutulungang kumain ng ilang subo bago muling bumukas ang pinto, kasama si Kingsley na pumasok. Matingkad na ngumisi ang huli na may pilyong mukha. "Benjamin, alam mo kung paano mag-enjoy sa buhay. Mayroon ka pang Erisa na magpapakain sa iyo habang kumakain." Pinutok ni Benjamin ang mga dagger patungo kay Kingsley, na tumatawa at pinagtatawanan ng lalaki pagkatapos na umupo sa tapat niya. Huwag masyadong melodramatic. Napahadjajek si Erisa sa mga katagang iyon. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya na baka magalit si Benjamin kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Ang kanyang gastritis ay kumikilos. Napabuntong hininga si Kingsley. Matagal nang gumugulo ang kondisyong ito kay Benjamin. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang malikot na gawi sa pagkain. Hindi lang siya nag-skip ng almusal, hindi rin siya nakakapag-lunch at dinner on time. Nang mapansin ni Benjamin na nakasimangot si Kingsley, mabilis na tumunog si Erisa, "Mula ngayon, tandaan mong kumain sa oras."
Kailangan mong alagaan ang iyong sarili at huwag ilagay sa panganib ang iyong kalusugan. Kung hindi, ikaw ang maghahirap. Narinig mo ba ang sinabi niya? Huwag ilagay sa panganib ang iyong kalusugan. Nagmumungkahi na inulit ni Kingsley ang mga salitang iyon. Hindi siya pinansin ni Benjamin at sa halip ay sinulyapan si Erisa. Bilisan mo, walang alinlangan na natulala siya sa inasal nito, ngunit sa halip na magtanim ng sama ng loob, matyaga niyang pinakain sa kanya ang sinigang na oatmeal sa kadahilan ng may sakit pa itong pasyente sa sandaling iyon. Nakaupo sa isang tabi, dumukot si Kingsley ng mansanas para kainin habang matamang nakatingin sa mag-asawa. Hindi napigilan ng kanyang mga labi na pumulupot sa isang mapaglarong ngisi. Kabanata 588. Erisa, huwag mong sabihing buong hapon mo siyang inaalagaan. Natigilan si Erisa. Hindi, pero ngayon ko lang nakita lahat. Kayong dalawa, haha, you guys should pay more attention to the location in the future. Buti na lang at umiidlip pa si Gavin at ang iba pa. Kung hindi makakabuti sa kanila kung makita nilang nagiging intimate kayong dalawa. Tutal, bata pa sila. Whoosh! Maya-maya lang, may lumipad sa mga mata ni Kingsley. Sa sobrang agresibo ay isang malakas na bagzo ng hangin ang hamampes sa kanyang mukha, na agad na nagpasindak sa kanya. At sa isang malakas na kalabog, nahulog ang lighter ni Benjamin sa sahig hindi kalayuan sa likuran ni Kingsley. Haha, nagbibiro lang ako, Benjamin. Nag-check out ang huli. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang siya ay nagbabala, itatapon kita kung magbubuga ka ulit ng kalokohan. Sabay lapat ng lobby ni Kingsley at hindi na nagsalita pa. Hindi napigilan ni Erisa na silipin si Benjamin, at nakita niya ang isang nakakatakot na nagtatampo na mukha sa kanya. Kung hindi naman sa sinasadya niya akong asarin, sasagasaan kaya ito ng mga tao. Sa halip na pagnilayan ang kanyang mga kilos, sinisisi niya ang mga ito ngayon. Bilisan mo at kumain, siya urged. Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin sa mapayapang mukha ni Erisa habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo upang ipagpatuloy ang pagkain ng kanyang sinigang na oatmeal. Sa kabilang banda, tahimik na ipinagpatuloy ni Kingsley ang pagmemeryenda ng mansanas sa gilid. Ang tunog ng kanyang mga kagat ay pambihirang malutong at malakas sa silid. Inangat ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng hindi nasisiyahan. Nang mapansin niyon, halos mabulunan si Kingsley at napatayo sa takot. Pupunta ako at tingnan kung gising na si Sweethearts. Matapos iwanan ang pangungusap na iyon, lumabas siya ng silid. Mabuti pang pumunta at hanapin ang mga batang paglalaruan nila. Nakatingin si Erisa kay Kingsley nang maramdaman niya ang isa pang pares ng mga mata na matamang nakatitig sa kanya. Iniwas niya ang tingin at tinapunan siya ng nagtatakang tingin. Ano ito? Huwag mong pansinin ang taong iyon. Kinagat ni Benjamin ang kanyang mga labi at bumigkas. Tumawa si Erisa. Bakit? Dumilim ang gwapong mukha ng lalaki. Kailangan bang magtanong kapag hinihiling ko lang sa iyo na huwag mag-abala tungkol sa ibang tao? Hindi mahanap ni Erisa ang mga salita para pabulaanan. Pagkatapos niyang pakainin ang isang mangkok ng sinigang na oatmeal, sumandok siya ng isa pang mangkok. Hindi na ako kumakain. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Iniwasan siya ni Erisa ng kakaibang tingin. Isang bowl ka lang. Kumain ka ng isa pa. Nang maramdaman ng lalaki na bahagyang hindi siya nasisiyahan, nagpa siya ang lalaki na ikompromiso. Tapos isa pa. Okay. Halos gusto na niyang humagalpak ng tawa. Paanong ang lalaking ito ay kumilos na parang bata minsan? Huwag ka munang kumain ng busog dahil hindi paganap na gumagaling ang tiyan mo. Tapusin mo muna itong 2 mangkok, at kumain ka ulit kung gutom ka mamaya. Pinagmamasdan ng kanyang maliit na bibig na paminsan-minsan ay bumubuka habang nagsasalita, ang lalaki ay itinoon ang kanyang nagliliyab na tingin na may pananabik sa kanya. Bukod dito, ang bango mula sa katawan ni Erisa ay nag-aapoy sa mga pagnanasa sa loob niya paminsan-minsan. Ang Adam's apple ni Benjamin ay hindi mapigil ang tumaas-baba. Ito ay isang hindi mailarawang mapanukso at nakakabighaning tanawin. Nang mapansin iyon ni Erisa, ninakawan niya ito ng ilang dagdag na tingin. Napakabait niya. Agad namang lumalim ang tingin ni Benjamin. Alam ba ng babaeng ito na nakakaakit lalo ang maningning niyang mga mata? Inabot niya ang kanyang pait at balingkinitang mga daliri para hawakan ng malambot at malambot nitong pisngi. Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso. Pulang-pula ang kanyang mga pisngi nang salubungin niya ang mapusok na tingin ng lalaki. Iniwas niya ang titig nito at pinilit, tapusin mo na. Kailangan ko pang magtungo para tingnan si Mary kung gising siya.
Medyo garalgal ang boses ni Benjamin, at parang nakakaakit. Nasa paligid ang caretaker. Bakit ka ba nagmamadali? Si Erisa ay katutubo na umupo sa malayo. Maaaring magaling ang caretaker sa pag-aalaga sa kanya, ngunit paano niya maihahambing sa akin? Sa asensya, isang caretaker ang kinuha para gawin ang kanilang trabaho. Naisip ni Erisa na walang paraan na magiging maalalahanin at maingat sila kumpara sa kanya. Kung ganoon, hahanapin ko si Ethan ng iba. Nanatiling tahimik si Erisa, pero hindi ko sinabing hindi maganda ang kasalukuyan. Hahanap ako ng bago. Si Benjamin ay matatag sa kanyang desisyon at tinawag si Ethan. Nagmamadaling pumasok ang huli na nakayuko, hindi naglakas loob na tingnan si Benjamin sa kanyang mga mata dahil awkward pa rin siya sa kung paano niya ito nag-ambala kanina. Ginoong Graham, sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Maghanap ng bagong tagapag-alaga na mas makakapag-alaga ng mga tao. Saglit na natarante si Ethan pero agad din namang tumungo. Nakuha ko, hindi ba maganda ang ginawa ng kasalukuyang caretaker ngayon? Maghanap ng isang tao mula sa Delmore, idinagdag ni Benjamin. Naniniwala siya na mas madaling makahanap ng mas malaking grupo ng mga profesional na talento sa isang mas maliit na lokasyon. Aabisuhan ko sila kaagad. Dahil si Benjamin ay walang ibang mga tagubilin para sa kanya, si Ethan ay lumabas upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. May mga pribadong ospital sa Delmore, at hindi magiging masyadong isyu ang paghahanap sa direktor ng isang mahusay na tagapag-alaga. Kabanata 589. Habang nililinas ni Erisa ang mesa, nagsimulang magtrabaho si Benjamin pagkatapos niyang kumain ng sinigang na oatmeal. Kailangan mo bang magpahinga? Sinalubong ni Benjamin ang kanyang nagmamalasakit na tingin at ipinaliwanag, matagal nang ipinagpaliban ang pagpupulong. Anyway, pakisuri ang mga bata sa ngalan ko. Habang patuloy si Benjamin sa kanyang trabaho, hindi siya inistorbo ni Erisa. Pagkatapos niyang maghugas ng pinggan ay tinungo niya ang silid ni Mary. Samantala, nilinis ni Mary ang kanyang mukha habang nakatayo sa tabi niya ang care worker. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Erisa kay Mary at nagtanong, Maria, payagan mo ako, kakagising mo lang. Dahil doon ay marahang pinunasan ni Erisa ng tuwalya ang mukha ni Mary. Oo, kakagising ko lang. Medyo pagod pa si Mary. Matapos panasan ang mukha ni Mary, ipinasa ni Erisa ang tuwalya sa tagapag-alaga at pinatuloy ito sa ibang gawain. Pagkatapos, nagbuhos si Erisa ng isang baso ng maligamgam na tubig para banlawan ni Mary ang kanyang bibig at pinaalalahanan siyang uminom ng mas maraming tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, kitang-kitang nabuhayan si Mary. Kumuha si Erisa ng plato ng almusal at mga prutas para kay Mary at sinabing, Maria, kumain ka na. Halika at samahan mo ako. Nakangiting kinuha ni Mary ang plato kay Erisa. Masarap ang meat floss bread. Hayaan akong subukan ng ilang. Kumuha si Erisa ng isang piraso ng meat floss bread at nag-enjoy kasama si Mary. Ang sarap. Mary, dapat marami ka pa. Hindi ako makakain ng marami. Magtabi ng ilan para kay Tim at sa iba pang mga bata. Nagimbak ako ng pagkain para sa kanila. Dahil ang breakfast platter ay ayon sa gusto mo, feel free to have more, malumanay na pangungumbinsi ni Erisa kay Mary. Pagkaraan ng ilang sandali, iminungkahi ni Erisa si Mary, Mary, plano naming ibalik ka sa Delmore para sa hinaharap na paggamot pagkatapos na maging matatag ang iyong kondisyon. Natigilan sandali si Mary at napakunot ang noo. Kay Delmore, masyadong malayo. Ang Delmore ay may pinakamagagandang pasilidad na medikal. Mapapatahimik natin ang ating isipan kung tatanggap ka ng paggamot doon. At saka, dahil doon kami nagtatrabaho, mas magiging madali para sa amin ang pag-aalaga sa iyo. Kahit na nagbabago ang kapaligiran, ang iyong doktor ay magiging Dr. Bailey pa rin. Huminto sandali si Erisa at idinagdag, anyway, don't worry about the medical bill because we will transfer. Sa ospital ni Benjamin, aayusin namin ang lahat kung may mga singilin. Well, nag-alinlangan si Mary. Sa kaibuturan, bahagyang nag-atubili si Mary na umalis sa kanyang tahanan at magtungo sa Delmore. Lalo na't ayaw niyang mahirapan sina Benjamin, Erisa, at iba pa. Mismo na ba ang bahay mo? Nakatingin kay Erisa, dahan-daang sumagot si Mary, hindi pa ako nakakapunta sa isang lugar na napakalayo sa aking tahanan. Nag-aalala ako na hindi ako masanay. Well, sa palagay ko makakakuha ako ng ilang simpleng paggamot dito. Bumalik ka na lang sa Delmore kung busy kayo. Huwag mo akong alalahanin dahil kaya kong alagaan ang sarili ko. Paano namin mapipigilan ang pag-aalala sa iyo?
Mag-isa ka kung babalik tayo. Tsaka bata pa si Tim at halos hindi ka na maasikaso dito. Maya-maya, nagpatuloy si Erisa sa pag-akit kay Mary. Kung namiss mo ang iyong tahanan, maaari kang bumalik kapag naka-recover ka na. Ano sa tingin mo? Sinubukan ni Erisa na hikayatin si Mary na pumunta sa Delmore kasama nila para sa mga medikal na pasilidad doon ay mas mahusay. Hindi sila gagawa ng ganoong desisyon kung ang mga medikal na pasilidad dito ay kapantay ng mga nasa Delmore. Sa pagtingin kay Erisa, sinabi ni Mary, sa tingin ko sapat na para ibalik mo si Tim sa Delmore. Hindi ba masyadong hassle kung sasama ako? Sa'yo, hindi naman. Agad na hinawakan ni Erisa ang braso ni Mary at sinabing, Mary, magagalit ako kung ganyan ang iniisip mo. Oo nga pala, magugustuhan mo ba kung tatanggapin kita bilang aking lolo? Sinalubong ni Mary ang tingin ni Erisa at nakaramdam siya ng touch. Ikaw utugan sa, ang iba ay lumalayo sa akin pagkatapos malaman ang aking kalagayan sa kalusugan. Bakit gusto mo akong tanggapin bilang pamilya? Nag-aalala ako na sa halip ay maging pabigat ako sa iyo. Ani Erisa, well, I meant it from the bottom of my heart. Mary, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpapalaki kay Tim para sa amin. Kaya naman, kami ay may utang na loob sa iyong pamilya at dapat kang tretuhin ng mabuti. Saglit na huminto si Erisa at idinagdag, huwag mo sanang isipin na baka maging pabigat ka sa amin, magalit si Tim. Gayon din, babalik sa paaralan sa Delmore sina Tim, Gavin, at ang iba pang mga bata. Magiging masaya sila kung makakasama ka sa lungsod para magpagamot. Matapos alagaan ni Erisa si Tim, pinag-isipan ito ni Mary at kalaunan ay naniwala na dapat siyang pumunta sa Delmore. Pagkatapos ng lahat, si Tim ay kailangang umuwi kasama ang kanyang ama at ina. Bukod dito, si Tim ay hindi pumasok sa paaralan sa lahat ng oras dahil hindi ito kayang bayaran ni Mary. Alam ni Mary na kung pipilitin niyang manatili rito, hindi siya pababayaan ni Tim. Kabanata 570, wala akong pera para suportahan ang pag-aaral niya. Tsaka inipon niya lahat ng perang kinita niya para sa pagpapagamot ko imbes na mag-aral. Dahil sa pagkadurog ng puso, ibinaba ni Mary ang kanyang ulo at pinunasan ang kanyang mga luha. Maraming pinaghirapan si Tim sa amin. Kaya naman, sa tingin ko ay mas mabuting hayaan siyang pumasok sa paaralan. Kung maaantala pa niya ang kanyang pag-aaral, nag-aalala ako na hindi siya makakahabol sa iba. Okay, sasama ako sa iyo sa Delmore. Natuwa si Erisa sa narinig. Well, itali ka namin para ibalik ka kahit tumanggi ka. Ipinaalam ko sa iyo ng mas maaga upang maaari kang maging handa sa pag-iisip. Halos mapahagalpak ng tawa si Mary. Ang tanga mo, ituturing kitang miyembro ng pamilya ko at magiging lola ko na kayo simula ngayon. Naantig sa katapatan ni Erisa, walang tigil na tumungo si Mary. Oo naman, natutuwa akong tanggapin mo ako. Bueno, ang swerte namin na makatagpo ng isang mabait na babaeng tulad mo. Ipinulupot ang kanyang braso kay Mary, patuloy na hinikayat ni Erisa si Mary na pakalmayan ang kanyang isip. Lola, maaari kang manatili sa amin pagkatapos mong gumaling. At saka, lagi kaming abala sa pagtatrabaho at walang sapat na oras para alagaan ang mga bata. Kaya naman, ikalulugod namin kung matutulungan mo kami. Kung hindi ka masanay sa paninirahan sa Delmore, huwag mag-atubiling umuwi ng ilang oras bago bumalik sa lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag ni Erisa, maaari naming dalhin ang aming mga anak dito kapag bakasyon. Oo nga pala, nakabili na ako ng bahay pero bihira akong tumira dito. Kung ayaw mo, pwede mo ba kaming linisin paminsan-minsan kapag nandito ka? Oo naman. Tumungo si Mary na may sinag. Lola, maraming natutunan si Tim sa pagtatrabaho sa bukid kasama mo. Ang swerte niya na nakilala ka niya. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa kanya kung ipagbibili siya ng isang human trafficker at pahirapan ng iba sa ibang bansa. Kaya naman, nagpapasalamat ako na nasa mabuting kalagayan siya. Dagdag pa ni Erisa, bukod dito, mas maganda ang buhay ni Tim kaysa sa ibang mga bata mula sa mahihirap na nayon. Lumaki ako sa isang nayon noong bata pa ako. Sa kabila ng pagiging mahirap, natutunan ni Tim na maging mas maunawain kaysa sa ibang mga bata. Tama ba ako? Oo, makonsiderasyon na bata si Tim. Nang mamatay si James, nagkasakit ako at hindi nagaanong makapagtrabaho. Simula noon, tinulungan na ako ni Tim sa halos lahat ng bagay. Walang pakialam sa amin ang walang kwentang anak ko. Lalo pat humingi pa siya ng pera at inagaw ang pinaghirapang pera ni Tim.
Nairita at nadurog ang puso ni Mary nang maalala niya kung paano sila tretuhin ni Rafael na parang mga kaaway niya. Nagulat si Erisa nang mapagtanto na si Rafael ay hindi kasing ganda ng inilarawan ni Tim. Sinabi sa akin noon ni Tim na nasa police station si Rafael. Hindi pwede yon. Sa pagkakataong iyon, parang gusto ni Erisa na tanungin si Mary kung bakit nasa police station si Rafael. Gayunpaman, tuluyang nakagat ni Erisa ang kanyang dila nang mapansin niyang emosyonal si Mary. Bukod dito, hindi siya sigurado kung alam ito ni Mary. Pagkatapos, tinapik ni Erisa ang likod ni Mary at inaliw siya. Lola, huwag po kayong mag-alala tungkol dito. Hindi ka na namin hahayaang mamuhay ng ganyan. Salamat, salamat. Labis ang pasasalamat ni Mary. Walang silbi ang anak ko. Mangyaring huwag makipag-ugnay sa kanya dahil maaari kanyang istorbo paminsan-minsan. At saka, huwag mo siyang bigyan ng pera para sa kapakanan ni Tim. Lola, maya-maya lang ay pumasok na si Tim. Tila medyo kinabahan siya matapos marinig ang usapan nila tungkol kay Rafael. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Hinaplos ang ulo ni Tim, sumagot si Mary, ikaw ang pinag-uusapan namin. Nag-aalalang. Sinulyapan ni Tim si Erisa. Aware ba si Mommy na nagpagal ako sa bukid at binugbog ni Rafael? Nang mapansing nalilikot si Tim, tumingkayad si Erisa at hinawakan ang kanyang balikat. May sikreto ka ba na hindi mo masabi sa akin? Nakagat ang lobby, tinitigan ni Tim si Erisa ng tahimik saglit. Pagkaraan ng ilang segundo, lumingon si Tim kay Mary at sinabing, Lola, huwag po kayong masyadong magsalita dahil kailangan niyo pang magpahinga. Habang tinitingnan siya ni Tim ng nag-aalalang tingin, nakangiting sumagot si Mary, hindi ako masyadong nagsasalita. Dahil doon, tumahimik si Mary. Batid ni Erisa na marami siyang hindi alam tungkol kay Tim. Kaya naman, hindi niya inisip si Rafael ngunit nagpa siya siyang maglaan ng ilang oras upang malaman kung ano ang pinagdaanan ni Tim.